Dire-diretso lang, trabaho lang, focus lang tayo sa trabaho. Sana tapos na yung mga kung ano-ano sa politika, trabaho po tayo. Okay, ngayon po ay nasa exciting part na tayo. Narito po para sa kanyang mensahe, ang rockstar ng ating buhay, the pride of Pasig, ang pinakamahusay na punong lungsod ng lupang hinirang. Mga kasama, isang masigabong palakpakan po para kay Mayor Vico Soto! Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po mga kawani ng ating lokal na pamahalaan? Maraming salamat. Lalo na sa ating ugnayan sa Pasig. Gaganda po ng mga Pilipiniana attire ninyo. At ang dami nyo rin pong pauso, pati sa introduction sa akin. Iba talaga ang ugnayan. Binabati rin natin ang mga kasama sa upper box. Nandun po sila. Maraming salamat po. Siyempre, alam niyo naman po siguro kung bakit kami nahuli ng konti. Pasensya na, hindi kami umabot sa lupang hinirang. At ako sa Marcha ng Pasig na ako umabot. Galing po kami sa proclamation sa Rizal High School. Pare-pareho po kami. Mahigit 24 hours na po kaming gising. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang aming mga itsura, hindi na kami nakapagbihis. Wala na lang pong amuyan mamaya. Hindi pa kami naliligo. Pero maraming salamat po sa lahat. Sa puntong ito, nais ko magpasalamat sa lahat ng tumulong upang maging maayos at mapayapa ang halalan ngayong taong 2025. Siyempre, alam po natin na pag-eleksyon, isa sa talagang abalang-abala ang ating Office of the Treasurer. Maraming salamat po sa inyo. You did a very good job. Maraming salamat sa mga OT na ginawa ninyo. Salamat sa lahat ng extra effort para maging maayos po tayo. Siyempre, hindi lang Office of the Treasurer, kundi pati ang ating OGS. Meron po ba tayo? Building maintenance po natin, hanggang madaling araw po yan nag-iigot. Maraming salamat po. Sa ating TPMO at Peace and Order Department, halos magkakambal po ang dalawang ito. Siguro hindi po natin sila kasama ngayon kasi naka-duty pa rin po sila, nag-iigot pa rin po sila sa mga schools natin, sa mga presinto, at sa lahat po. Ang ating DRMO, malaking tulong din po ang ating DRMO, ang ating City Health Department, siyempre ang ating HR Department, malaking bagay din po para lahat ng mga nagtrabaho ay mabigyan ng tamang OT. Pero kung wala po sila, wala na yung OT. At siyempre MIS, yung MIS kasama ba dito ngayon? Nasaan sila? Ayun, nakaharap ko pala si Sir JC. Ating MIS, ang ating Clean and Green. Siyempre, sila rin yung isa sa pagod na pagod. Yung mga Clean and Green po natin. Of course, baka may nakalitaan pa po ako, pasensya na. Alam ko yung ibang mga departamento, may mga membro din kayo sa ating IMT or Incident Management Team. Ilang libo din po sa PIC. Buti ako nagkakamali, parang bago tayong 3,000 na nag-check-in sa IMT natin. Meron bang may alam nung tamang number? Pero sila lang ba? 2,700, halos 3,000. So talagang group effort, team effort po ito. At masaya naman po tayo dahil tunay na naging maayos at mapayapa ang halalan. Pero syempre hindi lang tayo sa lokal na pamahalaan ang nagtrabaho, kundi pati ang mga national government agencies po natin. Kasama po natin ngayong umaga ang ating Air Fire Protection, ang ating mga bumbero, BFP. Maraming salamat po sa inyo. At syempre kasama rin po natin ang ating kapulisan, ang ating PNP, ang ating JLG. Siguro busy pa sila hanggang ngayon. Hindi pa naman tapos, hindi pa naman
tapos activated pa rin po ang IMT natin. So tatapusin pa po natin ang lahat. Anyway, so PNP, BFP, DILG, yung COMELEC, huwag natin kalimutan yung COMELEC. Kung wala po sila, walang eleksyon. Kaya maraming salamat sa mga partners natin mula sa national hanggang sa mga election officers hanggang sa mga mga kababayan! Testing. Ito yung pinapatayan ng mic. Pang 2019 lang yun. Maraming salamat po sa lahat. Sigurado po ako na may nakaligtaan ako dahil talagang team effort naman po ito. Marami po tayong, siyempre nandyan po yung ating mga staff ng Department of Education. Sila po yung siguro sila yung pinakapagod sa lahat. Mga teachers natin, mga principals natin, pati mga non-teaching staff na tumulong sa lahat po ng mga nasa board. Maraming salamat. Kung may nakalimutan man akong banggitin, pasensya na po. Ang dami po talagang nagtrabaho para maging maayos ang lahat. Siguro yung Office of the City Mayor, huwag natin kalimutan. City Administrator's Office, huwag natin kalimutan. Yun po, mga barangay officials, pati yung mga media partners, of course, they play a very big role in ensuring fair, honest, and peaceful elections. So muli po, maraming salamat. Ang termino na ito ay matatapos ng tanghali ng June 30. So, may ilang araw pa tayo, hindi lagpas sa isang buwan pa po tayo. So, magtrabaho po tayo. Let's make sure that we end this term strong. Gawin natin ang lahat na kailangan natin gawin. Business as usual po tayo. Pero kung kaya lang naman po, lalo pa natin sanang galingan. Sa lahat ng mga ginagawa po natin sa bawat opisina, sa lahat ng programa, sa lahat ng proyekto. Kailangan na hindi lang taon-taon, kundi araw-araw ay pa-improve, paganda ng paganda ang serbisyo ng inyong lokal na pamahalaan. Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot, City Councilors, kung hindi naman ako nagbabanggit ng politika pag flag racing, pero congratulations, panalo po kayong lahat. Maraming sir. Congratulations din sa akin at salamat, Responsible Board. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. God bless po. Inauguration, June 30 pa naman. So doon na po yung mas mahabang mensahe namin lahat. Ang panunumpaan ng Lingkod Bayan ay isang pahayag ng pangako ng isang kawani ng bayan. Ito ay naglalaman ng mga pangako na magiging bahagi tayo ng katahimikan, katapatan at kapayapaan sa pamahalaan. Para sa sama-samang pagbigkas ng panunumpaan ng Lingkod Bayan, narito po si Ms. Mildred Canyal. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpaan ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod ba? Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan.
Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at tangharing ito, kasinahan nawa ako ng may kapal. We would like to acknowledge the presence of our, again, punong lungsod, Kaganang-Galang Mayor Vico Soto, mga kasapi ng Sangguniang Pangalungsod, sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dora Jaworski Jr., at ang ating kinatawan sa Kongreso, Congressman Roman Romulo. Umpisahan na ulit natin ang ating palatuntunan. So we'd like also to recognize all the national observance. Proclamation number 200, series of 2002, Safe Motherhood Week. Proclamation number 196, series of 1976, National 4-H Club Week. Proclamation number 308, series of 1952, May 12, which is the National Hospital Day. Executive Order number 90, series of 1986, May 13, Housing and Land Use Regulatory Board. Presidential Decree number 461, series of 1974, May 17, Department of Agriculture. Maraming salamat po sa lahat ng mga departamento at kawani na nangasiwa sa ating maikling programa ngayong umaga. Isa pong karangalan para sa amin na maging MC sa umagang ito. Mula sa buong pamilya ng Ugnayan sa Pasig Office, ako po si Angeline Navarra. Ako naman po si Angela Magsaho. Maraming salamat po sa inyong lahat. Message lang po para sa naging result namin. Ay, papasalamat ako sa lahat ng Pasigueño na nagpakita ng kanilang tiwala at suporta. So, asahan po ninyo na sa magtatrabaho tayo. Ngayon pa lang, kahit kaka-proclaim pa lang, kakatapos lang ng proclamation, diretso na po tayo flag racing, tapos mag-flag racing na rin po ako. So, dire-diretso lang, trabaho lang, focus lang tayo sa trabaho. Sana tapos na yung mga kung ano-ano sa politika, trabaho po tayo. Ano ko naman po masasabi niyo na ito nga po na straight itong giting ng Pasig para sa... Ay, tingin ko malinaw na malinaw ang tinig ng mga Pasigueño. Pinakita po nila kasi hindi lang straight kundi talagang overwhelming yung support na pinakita. Ang interpretation ko po dito ay sinasabi ng Pasigueño na naniniwala sila sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang mga Pasigueño at bilang isang lokal na pamahalaan na rin, na ayaw na natin bumalik dun sa mga lumang kalakaran, ayaw na natin ng kickbackan, ayaw na natin ng lutong bidding, ayaw na natin ng maruming politika, ayaw na natin ng mga ganon. Ang gusto na natin yung makabagong politika, makabagong paggugobyerno, na yan po yung pinaglalaban natin. Yan yung pinaghihirapan natin na makamit. Malayo pa sa perpekto, tayo open, transparent nga eh. So, pag may pagkukulang, may pagkakamali, hindi yan pinagtatakpan. Pero importante, nasa tamang direksyon tayo at napakarami ng improvement. Kasi kung hindi naman nagtrabaho ang city government the last 6 years, siyempre, ang tao maghahanap ng iba. Pero kung pinapakita natin na ito yung nasa tamang direksyon tayo, mukhang sumasang-ayon ng mga Pasigueño. Kaya muli po, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa bawat isa na nagpakita ng kanilang suporta. Salamat sa bawat isang Pasigueño na patuloy na nagtitiwala sa ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat at God bless Pasig City. Napakalayo po kasi ng gap dun sa boto. How meaningful is this for you given that this is your third year? Sa akin yun nga po, it's a validation that what we are doing and what we are fighting for is what the people want. Na hindi ito basta
may naisip lang ako isang araw, tapos so, ito na yung gagawin or ito na yung sasabihin. Hindi po. Ito yung talagang, ito yung gusto ng mga Pasigueño. Tingin ko sa resulta ng halalan na ito, napakita natin ito overwhelmingly. So again, thank you, and asahan po ng bawat isa na sa magtatrabaho tayo. Kung ano yung maganda na, magagandahin pa natin. Kung ano yung nag-improve na ng konti, lalo pa nating i-improve. Kung ano yung nasimulan na, paigtingin pa po natin. Lalo na, ang focus natin ngayon sa susunod na 3 taon ay kung paano makakasiguro na yung mga naging reforma natin itong nakaraang mga taon ay magiging permanente o magiging pangmatagalan, na hindi siya, siguraduhin natin na hindi siya nakasentro sa akin o sa kahit sinong tao, pero kailangan maging totoo. Yung lagi kong sinasabi, totoo, malalim, pangmatagalan. Let's institutionalize the reforms that we have started, and we can do that if we will work together as Pasigueños. So safe to say that's the legacy you want to do? Yun po talaga. Yan po talaga yung gusto natin. Again, it's not about my personal legacy. It's about what we will leave behind. Na after the 9 years, after my 3 terms, iiwan ko yung gobyerno natin na mas maayos kesa nung nagsimula tayo, na malaki yung improvement, na maraming magandang nangyari. Yes, projects, yes, services, yes, programs, but more than that, it's the foundation that we have built for good governance that can be continued by even the next leaders of our city. So again, maraming salamat. Kailangan ko na po umakyat, nasaglit lang ako sa opisina. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Siguro napagod din kayo, pero nandiyan pa rin. So, thank you, God bless po. Salamat.